mga kabiyahe, mga kakwela, mga Dapper Cats, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. Kahit wala tayong boses, sige, vlog lang. So ngayon, eto, may mga mainit na naman tayong pag-uusapan, may mga top viral issue na naman tayong pag-uusapan, may mga top trending issue na naman po tayong pag-uusapan, at may showbiz viral issue na naman po tayong pag-uusapan. Wow, lumalabas na naman si Boy, si Ray Lupa. So yan, mega love shoutout sa inyo yan lahat, mga Kadaver Cats. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi hindi ko naman kayo nakikita dito dahil premiere po ito, hindi po ito live. Kasi minsan may nagtataka po ako na bakit kuya Sir J, pa-shoutout. Paano ko kayo masya-shoutout? Recorded po ito. Hindi po ito live. Masya-shoutout ko lang po kayo dyan sa baba kasi nagtatype po ako dyan, nanonood ako ng video ko. So yun para sa kalinawan po ng iba, para alam nyo din. At ayun, hayaan nyo, tayo, abangan nyo na lang yung live natin na kung saan doon tayo doon po tayo magla-live at para ma-shoutout po natin kayo. At ayun, bago natin to simulan, syempre wag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. At ito pa, sa lahat po ng mga nakikita nyo, minsan alam nyo yan. Ang gulo minsan alam nyo yan. ang gulo nung sinabi ko, hindi pa nga talaga ako magaling, no? So may mga kumakalat po ng mga dummy account namin, ng mga pagkaparehas po namin na pangalan. So una po, wag nyo pong paniwalaan yan dahil ang aming pong pangalan ay may checkmark po, no? Ito po yung name namin, to sa dulo may checkmark, ibig sabihin verify na po ang aming YouTube channel. So nangyayari po yan sa mga 100k subscriber. So katulad ko, lagpas na po akong 100k subscriber at syempre maraming salamat po sa inyo ng mga Kadaver Cats, kasi kung hindi dahil po sa inyo, hindi ko po makukuha yung ganyang kalaking followers. Pero sa totosin, konti pa yan at hindi pa tayo nakikilala ng iba pa nating Kadaver Cats or mga legit Daver Cats supporters. At sa oras siguro na mapanood na nila kami sa EAT, doon na nila malalaman at makikilala tayo. So yun, no? So mga pag-uusapan natin, ang mga pag-uusapan natin ay Eat Bulaga or ang fake Bulaga ay magsasarado na. Naku po, magsasarado na daw, guys. At ito, GMA damay sa ginawa ng Tape INC. Katinang uso ko. Bakit kaya sila nadamay? Ano bang ginawa nitong Tape INC na naman nito? No? Tsaka may papanood ako sa inyong video, no, na kung saan ay nagalit daw si Joey De Leon. Di natin alam kung bakit siya nagalit. At may isa rin akong papanood sa inyong video na kung saan po ay dito nyo makikita kung ano yung pinagkaiba ng show ng fake Bulaga sa show ng EAT. So abangan yan. So ito, unahin na po natin itong Eat Bulaga mawawala na or magsasarado na. So ito po ating panoorin. So ito na po, no? So nakalagay dyan, no? Eat Bulaga magsasara na. Ay naku po, paktay kayo dyan. Sinasabi ko na sa inyo Ayan na nga ayan na yung sumpa ng trademark, no? Sinasabi ko, tigas ng ulo niya gigil ako sa inyo Eat Bulaga magsasara na. Ay nako. Ngayon pa lang ay masasabi ng hindi maganda ang taong 2023 para sa mga halosos. Nagumpisa ang kanilang kamalasan nang sinipa nila sa Eat Bulaga ang mga original host nitong sina Tito Sotto, Big Soto at Joey De Leon. Sa pagiging sakim nga ng mga halosos, nawala sa kanila ang isang bagay na nagbibigay sa kanila ng kayamanan. Bagamat kasi kusang nag-resign sa Eat Bulaga ang TVJ, sila pa rin ang nagtulak sa mga ito para magdesisyon na umalis na lang sa show. Pero kung inaakala nga ng mga halosos na magiging magaan ang kanilang buhay dahil wala na ang TVJ na pumipigil sa kanila para angkinin ang Eat Bulaga, nagkakamali sila dahil kapalit ng pag-alis ng TVJ ay ang pagbagsak naman ng kanilang Eat Bulaga. Boom! Paktay! Sa kalagitnaan ng taon, ilang mapagkakatiwalaang sources na nga ang nagsasabing bago matapos ang taon ay magsasara na ang Eat Bulaga. Mukhang maging ang tadhana ay hindi kakampi sa mga halosos. Hindi lamang ito basta-bastang haka-haka o prediksyon na walang basihan.
Dahil sinasabi ng mga numero o statistic na hindi na magtatagal sa ere ang Tape Bulaga dahil sa baba ng ratings ito. Alam ng marami na ang mga halosos ay businessman at negosyo nila ang Eat Bulaga. At anumang negosyo kapag hindi na kumikita ay magsasara rin. Usap-usapan nga ngayon ang prediksyon ng kilalang Propic Witch na si Mamu Gloria sa Nako. major hula segment ng vlog ng showbiz columnist na sa Romel Chica. Matatanda ang maraming hula na ni Mamu Gloria ang nagkatotoo, gaya ng pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa eleksyon. Ayon nga sa hula ni Mamu Gloria, bago matapos ang 2023 ay magsasara na ang Tape Bulaga dahil sa pagkalugid. Aniya, so pwede silang mag-close, meaning pwedeng bigla na lang isara yung programa nila. Kasi dito sa nakikita ko, parang may problema and hindi siya nagpapasok ng enough money. Kumbaga, naghahakot ng pera, walang pumapasok kaya po pwede siyang mag-close at the end, bago matapos ang taong 2023. Ang mag-decision nito ay yung batang lalaki na nagmamanage. Samantala, kung ang Tape Bulaga ay magsasara, magtutuloy-tuloy naman daw ang tagumpay ng noontime show ng TVJ na E80. Ani ni Mamu Gloria, ang future nito magtutuloy-tuloy ito sa ere hanggang sa magkaroon ng mga bagong host. Matatanda sa mga naglabasan na ratings result, kulelat ang Tape Bulaga habang nangunguna naman ang E80. Yung mga comment ng mga netizen, hindi lahat ng panahon pabor sa halusos. Ito, naku, kawawa ang mga staff na hindi sumama sa TVJ. Kawawa talaga. May kagustuhan nila yan eh. Ano pa? Naniniwala ako sa karma kung ano ang manang inani siya din ng bunga. Ay naku po. Paktay tayo diha. Tay. Alam nyo, ito, ulitin ko. Ilang beses ko na ito inulit na hindi po kami natutuwa na syempre mawawalan ng trabaho ang mga staff dyan sa generic Nate Bulaga. So hindi po namin pinagdarasal yun. No, ang pinaglalaban ho namin dito ay makuha ang titulong Eat Bulaga at mapasa kamay na ng TVJ. So ngayon, naging yan na nga, nanganganib na nga na magsasarado na ang Fake Bulaga. No. So, yung sinabi dito ng vlogger na to na tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng E80 ay totoo po yun. Hindi na ho yun mababago at simula pa lang noon at ngayon na kasing edad ko pa nung panahon na yon ng nanay ko na ngayon ay ano ba pwedeng sabihin? Bigla ako na-isduming, biglang dumaan eh, no? Na anong panahon na yun, bata pa yung magulang ko, lola ko, na may TVJ na, no? So noon pa lang, grabe na, no? Maarangkada talaga yan, nagna-number 1 palagi yan, mapahanggang ngayon. At eto, ano ko na sa inyo, kung sakali man na magpahinga na po ang TVJ dahil sa alam naman na natin na hindi naman po pabata ang TVJ ay paano na po, paedad na po, no? So kung may mangyayari man yung panahon na yun na sila ay magpapahinga na at magre-retiro, ay malamang sa malamang jowa pa ang mangyayari dyan. Tsaka ito, may isa akong hula na kung sakali mang mamahinga ang TVJ or mag-retired na sa kanilang pagiging host, pwedeng pumalit dyan ng mga anak. Pwede si Vico Soto, yung mga anak ng mga Soto, si Gian De Leon ba yun? Nakalimutan ko. Si Kimpi De Leon, magaling din mag-host yun. O kaya Jowa Pau, di ba? Dinuro no? Yun yung mga ko kasi syempre alam naman natin. Ngayon pa lang tinatanggap ko na yan na balang araw magre-retiro na ang TVJ, no? So masusulyapan natin yan sila siguro dyan, pero nung panahon na yun, siguro pailan-ilan na lang, pasilip-silip na lang sila dyan. At baka Jowa Pau na talaga or sila Alan Kay ang magiging main host na dyan, no? So yun, iba kayo nang mangyari. So dito sa pagsasarado, hindi ako naaawa sa halusos. Hindi rin ako naaawa sa mga artista dyan kasi may mga pera talaga yan. Mapepera yung mga yan. Naaawa ko dyan sa staff, no? Yung mga trabador nila yan, janitor, kung ano pa dyan, yung mga kawawa dyan. No? Kayo naman kasi, ba't hindi
Ba't hindi kayo sumama sa TVG eh? Diba? At di kasi kayo sumama ka, masyado nyo kasing minaliit yung kakayanan ng TVJ. Yan tuloy nangyari sa inyo. So yun at mapunta na tayo dun sa isang video na kung bakit nga ba nadamay ang GMA sa ginawa ng Tape INC. Ano kaya? Ito, hula-hulaan natin. Hindi ko pa naman to napanood eh. Hindi kaya Hold up na ang Tape INC dahil wala nang pangbayad sa mga artista. Charot. Buwisit. Nakakabwisit naman yung hula na yun, no? Nang hold up. Nang hold up para ipang pasahod lang sa mga artista dahil lugi. Kaya baka nangutang, Nangutang ang Tape INC tapos sinangkalan nila ang GMA. Pwedeng ganon. Pwede naman ganon yun. Walang problema eh. Nangutang talaga eh, no? Wala purdoy na lugi na yung negosyo kailangan mangutang o baka nangutang dun sa anak ni Villar sino ba yun? Si Mark Villar ba yun? Tama ba? Paki-comment nga dyan. So ito, panoorin natin. Nasaan na ba yun? Nasaan na yung video na okay, ito po at panoorin natin. So ito, panoorin natin. GMA damay daw sa ginawang ito ng tape. Sabi ng netizen, karma is real. Ay, naku po. Panoorin nga natin. GMA7? Damay daw sa ginawang ito ng tape? Naku po. Ano nga bang nagawa ng Tape Incorporated para masisi ng ganito? Nangutang nga. Bang malaking kawalan sa GMA7 ang ginawang ito ng tape? Mula noong mawala ang TVJ sa Itbulaga, tila hindi na tinantanan ng mga bashers ang mga bagong host dito. Hindi pa rin nalilimutan ng netizens ang ginawa ni Buboy Villar sa isang matanda. Wait lang po. Huwag po kayong magalit kung bakit ko pinost. So, shoutout po kay Utol Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi. Hindi na pala natin kailangan ilabas ang alas. Kasi kahit pala ilabas natin yun, mawawala na rin naman pala ang fake bulaga magsasarado na so useless din pala na pala yun, no? Siguro gamitin na lang natin yun kapag diba nananakot sila, nakakasuhan nila si Jose Manalo, no? Si Mayor Jose Manalo kakasuhan nila kasi nga daw ay si Jose Manalo ay binanggit daw yung Itbulaga doon sa show. No, kung matatandaan nyo yun, diba? Napanood nyo naman siguro yun. So, kakasuhan daw ng Tape INC. Sabi niya, Attorney Maggie. Na kung saan ay binanggit ni Jose Manalo. Bawal na pala magbanggit ni Night Bulaga. Kakasuhan ka na. So yun na lang siguro, no? O kasi kung ilalabas pa namin yun, nire-report namin sa MTRCB yung hawak naming video yun, no? Talagang shutdown talaga yung na yan, yung fake bulaga na yan. Ngayon, kung magsasarado na, hindi na namin kailangan ni-send. Kasi wala, useless na rin naman, magsasarado na rin naman sila So ano nga ba itong ginawa ng Tape INC? Utang nga ba? Sinangkalan nga ba nila ang GMA? Ginawang, ano bang tawag doon yung kapag nangungutang ka? Ano bang tawag doon? Kalimutan ko. Yung kapag nangungutang ka, tapos garantor. Ginawa ba ng garantor ng Tape INC ang GMA7? Kaya nagalit si Felipe Gozon. Atif de ginawang garantor ng yung GMA. Nangutang na, wala nang pangbayad kay Isko Moreno. Tsaka kay Paulo Contis tuloy natin. Dahil ito sa pagtanggal niya ng mikropono habang nagpapasalamat sa TVJ. Viral pa rin ang video kung saan makikitang ini-interview na dating Manila Mayor Isko Moreno at Buboy ang matandang nasa LRT station. Oo, noon pa Itbulaga, sabi ng lola na sinundan nito ng Tito Vic and Joey. Sa eksenang ito, biglang tinanggalan ni Buboy ng mikropono ang matanda, kaya napaghalata ang tinangka nitong pigilang marinig sa mic ang Tito Vic and Joey na sinasabi ni Lola. May pasaring naman dito si Joey nang sabihin sa isang segment ng EAT na magalang itong si Mayor, hindi inaalisan ng mic ang matanda, anya. Totoo naman. Ngayon ay may balitang damay raw ang GMA sa ginawa ng tape.
Sa inilabas na balita ng bilyonaryo, bumagsak ang profit ng GMA sa first half ng taong 2023. Yung usapang profit pa rin pala 1.18 to. billion o 71% ang binagsak ng kita ng GMA Network sa unang 6 na buwan ng 2023. Ang sinasabi ng GMA na dahilan ay wala na umunong political ads, hindi tulad noong nakaraang taon na may eleksyon. Naku po. Ngunit sa inilabas na datos, noong pre-pandemic 2019 na may ABS-CBN pa, ay 1.34 billion ang kita nito. Na kung tutuusin ay mas malaki pa kumpara ngayon na wala na silang kalaban. Interestingly, GMA sales lag behind ABS-CBN which posted 8.8 billion in consolidated revenues, largely derived from the licensing and syndication of its content library. Ibig sabihin, wala na ngang prangkisa ang ABS-CBN pero mas malaki pa rin ang kanilang sales kumpara sa GMA. Ang tanong, posible nga bang naging malaking epekto ang pagkawala ng TVJ sa GMA Network kaya bumagsak ang kita nila? Noong langaw to. Dahil matatanda ang mismong si Joey ang nagsabi na hindi sila pinigilan ng GMA. Ni hindi umano sila kinumusta ng network. Yan, karma nyo na yan. Nagsimula yan nung umalis ang TVJ. Karma yan. TVJ, congrats. TV5 na susunod na aangat. Ang laki nang naitulong ng TVJ sa ads ng GMA sa noontime show tas biglang nawala. GMA made a hit because of Itbulaga which made a hit because of TVJ. So when TVJ was gone, it's a domino effect. Posible raw kasi na kahit mawala ang TVJ ay pareho lang ang kikitain ng network sa Tape Incorporated. Hindi Kaya Hindi sana hindi iba't iba pa rin yung impact ng ng TVJ. Oo, iba pa rin yung impact na dala nila kaya tumataas yung kita sa mga ads, sa mga advertisements, sa mga yung mga makikita yung ads diyan, dahil yan sa TVJ, no? Tignan nyo ngayon yung yung tawag dito, yung fake bulaga. Oh. Marami silang sponsor. Sige, sabihin na natin. Sabihin na natin may sponsor sila. Pero ang tanong, May nanonood ba? ang dami mga sponsor, wala naman nanonood. Wala, useless din. Hindi katulad nung yun sa TVJ, yung TVJ nandyan sa GMA, talaga ang daming nanonood. Kaya lintik din yung ads, lintik din yung kita ng mga advertise. Saan ka ba naman saan ka ba naman, siyempre katulad ng Pure Gold. May kita nila yung Pure Gold, ang ratings lang ng fake bulaga or ng generic na 8 bulaga ay 2.3 or 3.3 ganon. Siyempre ibig sabihin konti nga nanonood, 'di ba? So iisipin talaga ng Pure Gold dun na parang wala na talaga tayong pag-asa dito. Imbis na kumita tayo, lalo pa tayo bayad tayo ng natin para ma-promote yung product na yung Pure Gold sa noontime show na fake bulaga. Kaso wala naman nanonood sa kanila. Tsaka iba talaga yung impact ng TVJ. Bukod sa iba na nga yung impact nila sa mga tao, talagang tinatangkilig nila kung ano yung makikita nila sa TVJ. Yung Pure Gold na yan, totosin, nagpasikat dyan TVJ. Para sa kaalaman nyo lang, TVJ nagpasikat sa Pure Gold. Aling puring. TVJ talaga yan. Kaya ngayon talagang sumunod talaga sa kanila yan kasi syempre malaki din yung naibigay na tulong sa kanila ng TVJ. Etong GMA naman malaki din ang naibigay na tulong ng TVJ dito sa network na to pero tinarantado pa rin sila. Ayan, karma na sa inyo yan. Bahala ka sa buwan, karabola kayo dyan. Kung nandyan man ang TVJ o wala, ay pareho lang nakikita sila sa tape. Dahil pareho lang naman ang block time na inuupa nito sa GMA. Dumagdag pa na nakuha nila ang It's Showtime na kumikita rin ang GTV. May balita pa ngang mas malaki ang kita ng GMA sa Showtime kumpara sa Tape Itbulaga. Ang problema pa, mas lumakas ang competitor nila na TV5 dahil nahakot ng TVJ ang mga advertisements nila dito. Boom! Tapos na pala yun. Ulitin ko,
Etong GMA Network na to, ito kasi yung iba, no? Minsan kasi may nababasa ako ng mga comment dyan, lalo dyan sa mga vlogger ng fake bulaga ng mga tulongges, no? Yung mga vlogger nila ng mga tulongges na wala pang ligo, nagbablog na. May mga muta-muta pa, wala pa sa wisyo yung utak, no? Hindi pa na-stretch yung ugat sa utak, kaya nagbablog na. Kaya tuloy lumalabas ng kung ano-ano na lang sa bunganga nila, walang kalatoy-latoy. Ganito kasi yan. Kasi marami nang sasabi, TBJ daw ang may utang na loob sa GMA. Ha? Di ba naman kayo mga sandamakmak ng mga baliw? Paano ang TBJ nagkautang na loob sa GMA, Yaber? Wala pang may Itbulaga na, wala pa sila sa GMA para sa kaalaman nyo lang, ha? RN, ano yun? RN1 ba yun? Nakalimutan ko yung una nilang network. Diba? Wala pa yung hindi pa sila sa GMA nun, may Itbulaga na. Raulo ba kayo? Ang malaking utang na loob dito, yung Tape INC at yung GMA sa TBJ, para sa kaalaman nyo lang. Yan ang may malaking utang na loob sa kanila. Hindi yung TBJ ang may utang na loob dito sa Tape tsaka sa GMA. Huwag nyo hindi kami mga tolongges, ha, para sa kaalaman nyo lang. Hindi kami mga tolongges. Huwag nyo kaming gawin tolongges. Huwag nyo kaming gawing tolongges kagaya nyo. Gigil nyo na naman ako eh. So ito, panoorin natin na kung saan ay bakit nga ba nagalit si Joey De Leon. Si Sir Joey De Leon. Sir Joey De Leon, shoutout mo ako pag nandyan ako sa EAT, pahag sa inyong tatlo. Bossing, Big Soto, Tito Soto, pahag naman. So yan, panoorin natin. So ito, reactionan natin ng siguro mga ilang minuto lang yung vlog ni Ders TV. Apply subscribe po, Ders TV. Isa rin po yan na TBJ Defender, no? So panoorin na natin. Ano ba to? Stay healthy. So, eto na at simulan na po natin ang balitaktakan sa araw na ito at unahin natin ang tungkol sa ads count ng EAT kahapon, maganda to, August 16, 2023. Ads count, August 16, 2023, live broadcast of PAT, TBJ led on TV5. We have seen 84 TV ads during all Grabe, ang dami. commercial gap on it. So, gap 1 may 15 TV ads po, gap 2, 30 TV ads, gap 3, 49 TV ads. Grabe yung Grabe. Ang dami. halos kulangin na nga po yung pinagsusulatan po nila, no? Kasi 39 lang. Biruin nyo guys, 39. Basahin natin isa-isa. Basahin natin. Ano to? Nescafe Creamy White, Centrum Silver Advance, ano to? Popeyes, tsaka Sunsilk, Copico Blanca, Pambatang Newsep, Champion. Nalalaglag yung cellphone natin. Kinabahan ako dun Ano pa to? Wait lang, ang baba ng phone natin eh. Ang liit pa naman, ang labo ng mata ko. So, ano pa to? Shopee, Star Margarine, Selecta, Lactum, Signal, Nor Liquid, Banular, New Rexona, Yamaha, Sonrox, Rightmed, Jollibee, Joy Spaghetti. Ano pa to? Nestle Milo, Dove, dami. Jack and Jill, Nesty, Coffee Mate, Dove. Ang dami ng Dove, iba-iba yung Ang dami guys, may McDo pa pala dito. Ang dami nilang ads, 39, biruin mo yan. Tapos sasabihin nyo ng It's Showtime, pinakamaraming ads sa noontime show. Di wow. Tuloy natin. Nakasulat dito, 49 po yun, di ba? Grabe, mamputok-putok po yung ads ng Gap 3, no?
Naka 49 ads, halos magsi-50, abay malupit talaga ang gap tree na yan. Talagang inaabangan po ng maraming manonood kaya magiging isang malaking tinik ito sa mga kalaban po ng TPJ sa noontime show. Isang malaking banta sa kanila ang isang Mayor Jose Manalo dahil ang lahat ng napapanood at nakikita po natin sa segment ng Sugod Bahay ay mag-i-improve pa po ng sobra-sobra. Malakalye serie po ang datingan niyan sa pagtagal ng panahon. Abangan. Alam naman natin kung paano mag-isip ang TBJ. Napaka-creative na mga yan, kaya nga tumagal yan ng ganon katagal, diba? Sa entertainment industry. Pilit na ginagaya pero hindi po mapantayan ng iba. Kaya enjoy lang natin ang process ng mayor segment dahil marami nating aabangan dyan, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ngayon ang pinakakalat ng ilang article at panatiko po ng dalawang kalabang show ng EAT sa TV5. So pinakakalat po nila na kaya po naglayasan daw po yung audience ng EAT dahil dito. So basahin natin yung pinakakalat nilang balita at after nito, bigyan natin ng reaction. So ang headline po ng article nila, audience ng EAT ng TV5 lumipat na sa It's Showtime dahil dito. Aba, medyo medyo nakakabigla yung dala-dala nitong balita, no? So sabi dito, dahil nga sa sunod-sunod na parinig ng host na si Joey De Leon, ay tila humina ang audience ng EAT. So hindi pala sila sure tila. Dahil daw sa ugali ni Joey De Leon, ni Henyo Master, yan na naman tayo Pag pick bulaga talaga, no? Lakas makasamid. Dahil daw sa ugali ni Henyo Master Joey De Leon, kaya daw humina yung audience. Paano hihina yung audience? Umaabot kami minsan ng 110k viewers doon, 110k viewers sa TV5, sa channel ng TV5 na nga nanonood. Idagdag mo pa yung 50 or minsan umaabot ng 60,000 viewers sa TVJ, sa channel ng TVJ. So paano nangyari? Paano nangyari? Explain nyo. Gigigil ako sa inyo. Paano nangyari yun? Paano nilayasan ng audience? Paano nilalayasan? Yan na naman, ayan ang hirap sa inyo mga mga vlogger, yung mga site ng mga ng It's Showtime at Fake Bulaga na kung ano-ano yung binabalita para mabulag lang yung tawag dito, yung mga ibang mga netizen na para manood sa kanila. Alam nyo ginagawa ngayon ng noontime show? Oo, yung mga tutusin, alam ng mga noontime show yan katulad ng ginagawa ng mga vlogger ng Fake Bulaga. No, alam ng mga alam ng Fake Bulaga ng TPINC yan. Oo, sige, push nyo lang yan. Magkalat kayo ng fake news dyan. Oo, siraan nyo yung TVJ. Alam nila yan. Oo, kasi pwede kasing mangyari na makahatak ng audience or mga supporters yung ganyang ginagawa. Katulad nito, yung ginawa nito, katulad nito, yung post na yan, audience ng EAT ng TV5 lumipat na sa It's Showtime dahil dito. Syempre magtataka yung mga tao, yung mga supporters ng TVJ kung ano nga ba yan. So pinindot nila yan, di ba? Chinek nila yan. Pag check nila yan, tapos yung makikita nilang ganun, layasan na rin naman din agad. Kasi fake news, ganyan yung ginagawa. Tapos minsan makikita mo sa mga ganyan, nagbebenta ng mga kung ano-ano, tapos scam naman pala. Yung mga noontime show yan, ano nila yan, technique. Parang lang yan parang politiko, yung mga tag dito, propaganda. Ganyan yun. Papaniwala dyan sa mga yan, no? So yun, panoorin nyo na lang tong full video na to, no? Hindi na natin to tapusin kasi may isa pa ako sa inyong ipapanood na video na kung saan ano nga ba yung pinagkaiba ng Fake Bulaga at ng original Night Bulaga or ang EAT. At ano nga ba ang pinagkaiba ni Mayor Jose Manalo at ni Mayor noon Isko Moreno. Bakit may noon? Bakit? Totoo naman, noon siya, mayor siya noon. Ngayon hindi. Ang nag-iisang mayor lang ngayon ng buong Pilipinas ay walang iba kundi si Mayor Jose Manalo.
So ito, panoorin natin. So ito yung video, ito alam ko napanood niyo na rin po ito. Pero dito ko paparealize inyo kung ano yung pinagkaiba ng G sa Gedli at ng Sugod Bahay, mga kapatid. At ano ang pinagkaiba ng mga host katulad ni Buboy Bilar na napakabastos sa mga matatanda at ni Isko Moreno na puro paaway pek, no? Dito nyo mapapanood yan kung ano yung pinagkaiba ni Mayor Jose Manalo at ni Mayor noon Isko Moreno. Uy, ang ganda, may bago tayong bansag Mayor noon Isko Moreno. O, diba? Hindi na kasi siya pwedeng tawagin na mayor dahil lang nag-iisang mayor nating lahat ay walang iba kundi si Mayor Jose Manalo na kahit kailan ay hindi natalo dahil ipinanganak ko siyang manalo. Excited na ako Nakakabisado ko na yung mga ganyan-ganyan para pagpunta natin sa E18 hindi na tayo magkamali. Diba? Okay, panoorin natin. Ito alam ko napanood nyo naman na to pero iano natin sa inyo. Kung mapapansin nyo yung mga ginagawa ng G sa Gedli, no, kada may papasok sila sa isang parang iskinita ay may mga nakaabang ng parang kawawa, parang may mga nakaabang na alam niyo yun, yung talagang matuturing mong scripted ang ginagawa na parang alam na nila, uy, dito tayo papasok sa iskinita na to kasi talagang may kawawa dito, kakahangaan tayo ng tao dito kaya kailangan natin tulungan, ganun. Dito naman sa Sugod Bahay ng E80 at ni Mayor Jose Manalo ng TVJ, no, ay talagang may kita nyo na talagang alam nyo yung natural na natural, yung tipong pagpasok mo talagang nandun yung matanda. Tingnan ko tulad dito, hindi naman nila alam yan, no. Dito nyo mapaganoan na talagang alam nyo yun, yung hindi talagang totoo yung pagtulong, totoo yung pagmamahal sa mga kababayan natin. No, baka mamaya sumigaw na naman to si nanay ng salamat Tito Vic and Joey biglang layasan or baka batukan to ni Paulo Contis or baka layasan to ni Buboy Bilar. Tapos baka itulak na naman to ni Mayor Isko noon, Mayor noon Isko Moreno, no? Katulad nung sa matanda sa LRT. No, ang kinaganda kasi sa dito, tingnan mo yung si Jose Manalo, 'di ba? Sabi niya kung matatandaan niyo yung matanda na, sabi niya, Itbulaga, ay nay, sabi ni Jose Manalo, kahit ano pong itawag niyo sa amin, walang problema. Ganun dapat, walang problema yun Ewan ko ba't eto si Buboy Bala, nanggigilaw sa iyo Diba, ito pa yung isa. Visit ka, Jose Manalo. Ilagay sa likod ng balot. Kakaiba talaga to si Jose mag-joke. Ayan pa yung isa, yung joke ng G sa Gedli at mga host, mga co-host ng Fake Bulaga or ng generic na Itbulaga, walang-wala sa joke ng original na Itbulaga or walang-wala sa joke ng legit Dabbercats. Tingnan nyo napakasimple lang nung joke ni Jose Manalo na yun, pero patok na patok. No? At yung tipong patok na tapos may meaning pa. Pero sa akin lang yung meaning na yon. Kayo, bahala kayo kung nagigets nyo yung meaning dun sa sinabi ni or sa joke ni Jose Manalo. Pero walang patama yon. May meaning lang talaga. No? So, sa G sa Gedli, Isko Moreno, Buboy Bilar, yung joke na binabato nila ay OA. Tapos sandamakmak na tawa yung binibigay. Kasi ito to, sineto kung pagiging komedyante ka, dapat hindi ikaw yung natatawa sa joke mo, kundi yung mga taong nakakapaninig or nakakakita ng ginagawa mong biro. Dapat sila yung matawa, sila yung humagalpak sa tawa, hindi yung ikaw. Katulad ni Buboy Bilar, magjo-joke si Isko Moreno, si Buboy Bilar, ganyan, di ba? ang sagwa. Ayun ito yung mga joke na basic lang pero patok. Ganon dapat yung joke. Ganon dapat. Hindi katulad nung kala Isko kay Buboy na dinadaan sa ngiti. Tapos yung ngiti, peke na. Ang galing. Tingnan mo yung tawa ng matanda. Tingnan niya. I-zoom natin di ba? Yan, tingnan yung tawa nung tingnan yung tawa ni nanay.
Totoong-totoo. Hindi, siguro na, yung unang joke ni Jose Manalo, medyo hindi natawa doon si nanay eh. Pero nung inulit niya doon sa pangalawa at medyo binagalan pa ni Jose Manalo, doon na na-adapt or na gets ni nanay yung joke na yon. Kaya sobra siyang natawa. Ganyan dapat. Hindi yung kayo mismo, yung kayo na yung magjo-joke, kayo pa yung matatawa. Ang pangit. Mas maganda yung kayo mag-joke, iba yung matatawa. Or yung mga nakarinig, yung mga matatawa. No? Ganun dapat. Oh. Yan dapat yung pagpatawa, hindi pilit. Tuloy natin. Oh, parang umiyak nga si Yossi dito. Parang umiyak si Yossi Manalo. Hindi niya lang inamin. No? So another patama na naman yun. Kasi eto para sa akin lang naman. Yung sinabi ni Jose Manalo na huwag kayo iyak, babawiin kayo pag umiyak ka. Yung fake bulaga kasi or yung generic na bulaga ay gustong gusto po nila may umiiyak doon. Tingnan nyo, saan ko ba nakita yun? Nakapin po yung video nung dalawang kambal na kung saan ay yung isang kambal ay PWD. Siguro para kahangaan sila or para sa kanila siguro yun yung pinakamagandang nangyari or pinakamagandang alam niyo yun, basta ang layo talaga nila dito. Parang yung joke, di ba? Ayun yung pinagkaiba na sinasabi ko sa fake bulaga at sa generic na bulaga. Una-una yung joke, napaka panalo, hindi OA, talagang matatawa ka, tsaka hindi masakit. At yung pagtulong, hindi scripted, talagang, alam mo yun, yung on the spot talaga na ganun yung nangyayari talaga sa totoong buhay. Kasi napapansin ko kadalasan, kila sa G sa Gedli, nakasakay sila sa van, tapos yung tutulungan nila, nasa harapan lang. No, napakadali lang na ating magantay-antay ka dyan, ikaw yung tutulungan namin, basta mag-acting-acting ka lang dyan na kunwari hindi mo alam. Tapos pag nakita mo kami, kunwari tuwang-tuwa ka. Diba? Ganun lang kadali yun eh. Sa panahon ngayon, dalot kayo, gumawa kayo na scripted noon, nung unang show nyo dyan, nakatatak na sa amin na puro scripted yung gagawin nyo. So yun ulitin ko sa lahat po ng mga nanonood ngayon, yung mga gumagala po ng mga fake account na lalo at parehas po ng pangalan at picture ng YouTube channel namin na hindi po kami yan, lalo't walang check. Tatandaan niyo po yan yung sa pangalan po namin, may check po yan. Kay Chris Ulo, Jake Magno sa akin. Kay Tita Messi, wala pa kasi wala pa siyang 100k subscriber. Pero sana naman 100k subscriber nyo rin po. Tsaka sila, Sir Spencer, Boy Sardinas, tsaka yung asawa ni Boy Sardinas na si Karen Chismax. At eto, may papakita ko sa inyo. Eto dati ginagawa ko rin to. Pero yun nga, si Sardinas na lang ang nagtutuloy. So ito po, makikita nyo dito, yan, sandamakmak po ang bigas na ipamimigay. So napakaswerte ng mga mapagbibigyan yan. No? Ayan dami mga bigas na pantulong to ni Boy Sardinas. Dati dito talaga din namin ini-stock yung mga bigas namin na pangtulong. So yan siguro nasa nasa 100 pieces to. So 100 na katao or pamilya ang matutulungan, di ba? So sana suportahan nyo rin po yan si Boy Sardinas. Napakabuting tao niyan. Napakabuting tao niya na yung iba lang talaga medyo sinisita ang pagcha-charity kasi poverty porn daw, pero iba kasi yung iba kasi yung nasa puso mo yung pagtulong mo. Si Boy Sardinas isa na sa doon. Talagang nasa puso niya kasi hindi niya naman na kailangan po, sa totoo lang hindi niya kailangan yung kita niya sa YouTube. Kasi may kita niyo naman yung bahay niya, laki-laki ng bahay niya. Hindi niya na kailangan, may sarili po siyang negosyo, no. So yun, hanggang dito na lang to at ingat po kayo palagi and don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw at syempre pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga links. So ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. Peace.